kaibigan! Happy weekend everyone! And may you have a good health and stay happy even though you have a lot of trials and problems that's happening in your life. Let's enjoy pa rin po. Mag-enjoy pa rin tayo, so let's eat ang luto ni Inday Cynthia today. Enjoy with my family and have a blessed Sunday in the Philippines. So, ito na po mga kaibigan, ang una kong niluto ay ampalaya. So, hiniwa ko siya na maliliit and after mo hiwain, hugasan mo siya and then ng warm water and then lagyan mo siya ng sea salt. The reason na may sea salt kasi para hindi masyadong mapait. And then habang nakababad siya ng 10 minutes, ayan, bababad mo muna siya ng 10 minutes and then mag-prepare ka ng onions, garlic, and American hotdog. Pero kung wala po kayo nito, sa atin naman sa Philippines, we always use red hotdog, yung buhatog, yung basta red sa atin yung hotdog, pero dito sa America, brown yung hotdog nila. And yun na, nagsaute ako ng garlic. After mo magsaute ng garlic, ilagay mo na rin yung onions. After ng onions, ayan, saute lang hanggang maging maluto yung ating onions and garlic. Ito nga, naghiwa ko ng hotdog. Ito yung hotdog sa America, brown. Hindi kilala yung red hotdog sa atin, yung mga jumbo hotdog. Yun nga, hinahanap ko, kaya lang wala. Ayun, tapos, kunin mo na siya sa binabad mong tubig, pero banlawan mo pa rin siya. Binalawan ko. So, medyo, inano ko siya, derain ko siya. And then, ayan, isinutay ko rin siya. I saute that ampalaya with onions, garlic, and hotdog. After mo siyang isute, haluin mo siya ng maayos. At katapos mo siyang isute, lagyan mo rin siya ng itlog. Mag-prepare ka ng itlog. At lagyan ng salt and pepper yung itlog. And then, powder bouillon, chicken bouillon. Ayan, i-beat mo yung eggs. And pagkatapos yan yung ating ginisa, ang palaya, lagyan mo rin siya ng chicken bouillon. Itansyahin mo lang kung gusto mo ba ng maalat. And siyempre, medyo dagdagan mo ng salt and pepper. And then, yan na ilagay na natin ang egg natin. And then, haluin mo lang siya hanggang maluto yung egg. And then, yung ating ampalaya. At pagkatapos niyan, syempre, titikman natin kung masarap nga ito na, luto na. Ayan, tikman natin. Tamang-tama lang yung lasa, masarap siya. Dati ayoko ng ampalaya, pero nung tumatanda na ako, ay masarap pala sa katawan at masustansya po ito sa atin. Ayan, prepare na rin ako ng corn beef, ox and palm. Masarap itong corn beef dito. Ayan, ang nagsutay ulit ako ng onions. Hiniwa-hiwa ko yung mga onions. And then, hanggang mag-translucent yung onions, ilagay mo na yung corn beef, na ox and palm corn beef. Ayan, medyo pa-brown mo muna siya. Pagluto na, malalaman pagluto na kasi medyo brown na siya. Ayan, brown na. Ang sarap na ng amoy. Ang sarap ng amoy ng ating corn beef, ox and palm. Masarap na corn beef dito sa Amerika. And then, ayan, ready na nating ihain sa ating bilao na merong dahon ng saging. Ito naman yung isda. So, ito yung isda na tinatawag lang smelt. Kumbaga parang malalaking dilis sa Pilipinas, dilis na maliliit, pero ito malalaking dilis. So, lalagyan ko lang siya ng salt and pepper and then ng lemon. And then, ayan yung lemon. Fresh lemon dapat na ilagay mo. And then, garlic. Nag-chop ako ng garlic. After na nag-chop ako ng garlic, ilagay natin yung kalahati sa sa may isda na nilagyan ko ng lemon. Tapos, i-mix mo lang siya. You should mix all together para lahat malagyan ng garlic and lemon. Ayan.
And then, marinate mo lang siya like mga 15 minutes. And then, habang nagmamarinate ka, see to it na lahat na mix yan bago mo i-marinate. And then, ayan na. Ito ang ating garlic with flour and salt and pepper. Lagyan mo yung salt and pepper ng flour, yung flour mo. Ayan. And then, ayan yung asin, yung salt. At i-mix mo lang yan lahat. Tapos, i-dip mo yung ating marinated fish sa flour na yon na may garlic and salt and pepper. Ayan na, pritohin mo na. At eto na nga, brown na yung ating, crispy na yung ating smelt fish or yung parang dilis na fish. At ayun, masarap siya kasi malinamnam dahil sa garlic, sa fresh garlics and onion. Kaya malinamnam mga fish na to. Naku, masarap siya. Ewan ko ba sa Pilipinas kung may malalaking mga dilis. I think so, parang may malaking dilis din ata sa Pilipinas. Ayan, masarap. Ito na nga at nilalagay natin sa bilao. Ito naman, ngayon, magluluto ako ng fried rice. Yung fried rice natin, yung bahaw kumbaga sa Ilonggo, bahaw, o sa Tagalog malamig. Ayun, nagsuti ako ng garlic. Ito na yung ating malamig na kanin. Tapos nilagyan ko siya ng oyster sauce. Ayan. Tapos, ano na rin ako ng itlog natin. Ayun, nagluto ako ng itlog, scrambled egg. At kasi ilalagay ko yan sa ating fried rice. At ayan ang ating fried egg or ayan pati nag-ano rin ako ng carrots, and then after ng carrots ano ka ng green peas, mag-saute ka ng green peas, and then ilagay natin dito sa ating fried rice. So nilagay natin kanina yung ating scrambled egg, and then yung ating green peas and carrots. Ayan, haluin mo, mix all together. Halo-halo lang po. Kasi para masarap. Kasi pag nahalo lahat, masarap yan. Lagyan mo na rin siya siyempre ng salt and pepper. Kasi yan ang nagpapalasa. Isa sa nagpapalasa yung pepper and siyempre yung salt. Kasi parang matabang yata. So, depende po sa iyong panlasa po. At ayan na po yung ating bilao at handa na po nating ilagay ang ating fried rice. It's yummy. Mainit-init pa po yung ating fried rice para po sa ato naman yung gagawa ako ng omelette para sa husband ko kasi hindi sila kakain ng anak ko ng aking Filipino food. So ako lang kakain nun at saka yung kasama ko sa trabaho. At ito na nga, so yung aking ginawang omelette ay ang bacon. Saute ako ng bacon and bell pepper, onions. And after that, na nagsaute ako, kailangan malambot na siya. Lutong-luto yung ating bacon bago natin ilagay yung ating bell pepper. Ayan, naglagay din ako ng spinach, baby spinach, kasi para healthy naman yung ating omelette. At ayan po yung ating omelette para sa aking asawa. At ito po yung aming brunch for today. Ang kanyang brunch for today. Ayan na po, ito na po ang ating omelette. On top of this, naglagay ako ng cheese at saka ng cilantro. Ayan, ready to serve na para sa aking husband. At ito na nga, nag-toast din ako ng bread. At on top of that, nilagyan ko pa ng avocado. Kasi dito sa Amerika, ang avocado ay hindi dessert. Sa atin sa Pilipinas, dessert ang avocado. Pero dito, hindi po. Ayan po, vegetable po dito sa Amerika. Ito naman niluluto ko ay cheese quesadilla para sa aking anak. So, butter tortillas. And then, nilagyan mo lang ng cheese. Ito, baliktarin mo, flip over. Side by side para medyo ma-brown siya. And then ito po yung gusto ng aking anak na kainin.
para sa brunch niya. At saka naggawa din ako ng scrambled egg niya. Ito po yung aking Filipino food for today. Ayan, may egg, may ampalaya, may fried rice. Meron po akong, ayan po yung ampalaya, napaka-healthy po niyan. Itong corned beef at saka yung smelt fish. Kumbaga yung ating dilis na malalaking dilis, itlog. Yan po, handa na po ang ating breakfast, not actually it's brunch, Ay breakfast and dumadating na ako lunch. ng hapon And niya. ito na po yung Kasi ating nga, siyempre, gusto ko, itlog para sabi po ko sa kanya, ating magano kompleto, ako, makompleto po yung ating breakfast. Pinoy breakfast po si Inday Cynthia today at ang aking kasama sa trabaho. Ayan po, let's eat! Happy weekend from Escobedo family. And ito po, I love my family. Kahit po sa araw-araw natin ay hindi naman perpekto ang buhay nating pamilya, pero kailangan po natin manalangin at yung pong asawa ko, sabi ko mag-pray tayo. At sabi ng asawa ko, sige, kailangan natin ng prayer kasi kung minsan yung isip natin naguguluhan, yung isip natin ay wala kang peace of mind minsan dahil may mga stress na dumadating sa buhay mo. May mga bagay na may naririnig ka minsan sa kapwa mo na nakakasakit sa'yo. At ano bang dapat mong gawin kung yan ay iyong narinig at nasaktan ka sa kapwa mo na siguro minsan hindi din sinasadya, dala din ng ating mga stress sa buhay natin, kaya ikaw ay minsan hindi kayo magkaintindihan, pero I pray na ma-overcome mo po lahat ng mga pagsubok na dumadating at mag-enjoy pa rin po tayo. Let's enjoy life while we can, and because life is too short. So nawa po ang yung puso ay hindi mangibabaw yung galit, yung hinanakit sa puso. Yun na lang po ang prayer ko, na maging masaya po tayo as a family kahit na may dumating man na mga suliranin at imperfection po as a family, but still we are a family. We should love our family pa rin po at mag-enjoy po, sama-samang kakain, sama-sama pong magbigayan at mahalin po natin ang pamilya natin, paglutuan natin ang asawa natin, ang ating anak, pagsilbihan po natin ang pamilya natin. At kung may time po tayo sa trabaho, may time po tayo sa Facebook, may time din po tayong paghainan, mag-serve, magluto sa family. Ayan po, I pray na everyone is healthy, everyone is happy pa rin, at wag na mangibabaw sana ang ating mga imperfection, kundi even though we're an imperfect person, but still we learn to embrace each other and embrace our family, our loved ones. And mag-enjoy lang po sa blessings ni Lord. We give thanks in all circumstances, for this is God's will for us. Pasalamat na lang ako kung ano man ang mga circumstances na dumating sa ating buhay, kasi may planos pala si Lord. Mag-learn tayo ng lesson natin na ayun nga, sana ay magpatawaran na lang tayo at ma-enjoy ang pagkain, kung ano man ang nandyan. Be contented of what you have and be happy and be grateful and thankful. Ito po ang susi para po tayo ay I think maging masaya sa buhay. And thank you for watching. God bless you everyone. Blessed Sunday.